Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, hello po. At sa pagpapatuloy po ng aking kwento, nais ko lamang pong magpasalamat ng lubos at sa lahat ng taga-subaybay mo at sayo. Muli, si Mer po ito. Magandang oras at niyuyuko ko ang pagpapakumbaba sa lahat ng nakinig at sinisigurado ko na kapanapanabik pa na yugto ang maririnig po ninyo sa malanghel na boses ni Kuya E. Nako, ng pula pa talaga siya. Inuulit ko po, pangunawa at mulat na kaisipan at di ko gusto ang nangyari, subalit sobrang sarap sa gaya kong makasalanan pero malaki ang aral at kapupulutan. Nung kasalukuyan kami na naglips to lips na para mag-asawan ng kapatid kong si Jomer, wild na parang gutom at yung hingal na malalim na para kami lang ang tao sa mundo. Pero ang bunso kong kapatid na si Wilmer, nakamulat at walang kibo. Kunwari, natutulog pero alam ko nanonood siya sa bawat galaw namin ni Jomer. Yung nakaluhod si Jomer at ako ay nakahiga, ang sabi niya, "Kuya, ayan na yung tirik na tirik ang mata." Na huminga ng malalim at sinabi, "O ayan, kuya, mapepress ko na ang utak mo at ipahinga mo na at itulog." Kuya E, humiga siya ng saglit at bumulong sa akin. "Kuya, baba muna ako. Maaga pa naman. Pupunta muna ako sa 7-Eleven at bibili lang ako ng maibabaon mo bukas." Hindi ako kumibo at tango lang ang aking isinukli. Nung nakababa na ang kapatid kong si Jomer, patuloy lang akong nakahiga at paantok na at bigla akong kinausap ng kapatid kong bunso. "Kuya." Sinagot ko siya, "Oh, bakit bunso?" "Kuya, bakit ganun?" Binaling ko ang ulo ko sa kanya at sabi ko, "Ano ba yun, bunso?" Ang sabi ni bunso, "Kuya, sobrang laki ng respeto ko sa'yo. Bara akong tingnan at maraming umiidolo sa'yo dito sa baryo natin at hindi ko alam mag-asawa pala kayo ni Kuya Jomer. Ba't ka pumayag na alipinin ang mahina mong damdamin na para kang robot na utusan? Dahil ba malaki ang ambag niya sa'yo at bawat gusto niya sinusunod mo? Saan yung awa mo sa sarili mo? Alam mo kuya, naawa ko sa'yo at gusto kitang sapakin. Pero hindi ko magawa dahil ikaw ang idolo ko at alam kong nakikisakay ka lang sa gusto ni Kuya Jomer." Pero mali. Mali kuya. Sarap mong suntukin at sipain. Ikaw ang panganay at pagdating sa SEX, ang hina mo. Tirik na tirik ang mata para kang kakapusin ng hininga mo. Ano kuya, kontento ka ba sa haba ng paps ni Kuya Jomer? Sagad ba sa lalamunan? Kuya E, bigla ako nagsalita. Sabi ko, "Bunso, sorry." Niyakap ko siya. Bigla niya akong tinulak na mahina. "Kuya, huwag ka mag-sorry sa akin. Hindi ko nadadagdagan pa ang bigat ng iyong iniisip. Saka na lang tayo mag-usap kapag tapos na ang pinoproblema mo." Di pa tayo tapos kuya. Tandaan mo kuya, hindi pa tayo tapos na mag-usap. Pag ako ang nagrebelde sa'yo, buong pamilya natin, sinisigurado ko, lahat kayo iiyak. Mula ngayon ibahin mo na ang tingin mo sa akin. Kaya pala puro ka Jomer. Ako ni minsan di mo binigyan ng halaga sa buhay mo. Dahil ba wala akong ambag sa pag-aaral mo o baka gusto mo matikman ang alaga ko? Sige kuya, bibigay ko sa'yo ng kusa para mahiwalay ang kaluluwa mo sa laki ng aking paps. Kuya E, sa sermon ng kapatid kong bunso, ginawa ko na lang, bumaba ako at dinala ang unan at kumot sa baba na lang ako natulog. Doon sa may upuan na kawayan. Nung pababa na ako, pahabol na sabi niya, "Kuya, mula ngayon, huwag mo nang gagawin yung kikis mo ang kamay ko kapag matutulog na. Walang kwenta. Ako, kailan mo lilimasin ang katas ko para may lakas ka lalo." Nung nasa baba ako at humiga at nakatulog,
Sabi ni tatay, "Oh, ba't dyan ka humiga?" "Tay, okay lang para makatulog ng maigi." At nang mag-umaga na at ginising ako ni nanay, "Omer, anong oras ka aalis?" "Mag-alas 8 na." Biglang bangon at tinawag si tatay. Sabi ko, "Tay, samahan mo ako sa school. Dapat marinig mo ang paliwanag ni Dean na head namin kasi wala akong alam sa lugar sa Manila." At dali-dali akong nagbihis at nag-almusal kasi hanggat kumakain ako, sabi ni tatay, "Bihis na ako, dalian mo dyan." At biglang pasok sa kusina si Bunso at inabutan ako ng tubig. Isang basong tubig. Tiningnan ko lang siya at sabi ko, "Salamat, Sir Bunso." Sagot niya ay ngiti lang. Sabay sabi, "Baka may barya ka dyan. Pandagdag sa pusta sa basketball mamaya." Inabutan ko siya ng 50 pesos. "O okay na yan. Hingi ka na lang kay Kuya Jomer mo. May pera yun." "Kanina pa. Wala yun kuya." Ayun, naghihiyawan na sa covered court. Malapit lang kami kasi. "Kuya nung nakarating na kami sa university at walang pila sa departamento namin, nang kami ni tatay ang papasok, unang inabot yung pamphlet na program kung ano yung gagawin. Nung nakapagbayad na ng 45,000 pesos at pinaliwanag kung saan pupunta yung binayad ko, sabi ni tatay at nagtanong sa Dean, "Sir, pag po nasa Manila na sila, wala na ho bang uwian?" Sagot ng Dean, "Basta diretsyo ng 3 linggo ang review nila. Pagkatapos ay balik na ulit sila dito at panibagong plano. Step by step po ang gagawin natin para hindi malito ang mga magsusulit sa board exam." Sagot ni tatay, "Okay po, malinaw." Kuya bigla na lang nagsalita ang Dean at sabi, "Oh, bayad ka na sa review. Yung graduation nyo, kailan ka magbabayad?" Bigla ako nagsalita, "Sir, di ho ba pwede di na ako sasali sa graduation?" Sagot niya sa akin, "Aba, hindi pwede. Sir, wala na po kasi kaming malalapitan na uutangan kung sasali pa ako sa graduation." Sagot ng Dean, "Kung di ka attend, hindi makukuha ang diploma mo. Magbayad ka kahit kalahati kung ayaw mong umattend." Sumagot bigla si tatay, "Yung pong kalahati babayaran po. Sir, ako po yung bahala." Biglang nagsalta si Dean, "Ikaw lang ang bukod tanging nakita ko na hindi sasali. Yung iba, nakagaya mo mag-aaral. Gusto makapagsuot ng toga sa stage. Masayang masaya sila." Hindi na lang ako sumagot para wala nang usapan. Nung nakauwi na sa bahay at naikwento ni tatay kay nanay kung anong oras ang nilakad at ano ang dapat gawin. Kung ano ang nilakad. Kuya dumaan ang graduation, ako ang usapan sa campus. Kasi nga hindi ako dumalaw at nag-focus na lang ako sa pinakahihintay ko ay yung board exam. Lumipas ang 3 linggo at nagpahinga ng 1 araw. Umuwi sa Pampanga at dumiretso sa bahay. Pagkain at konting pahinga. Sabi ko kay tatay, "Tay, samahan mo ako sa school at isama natin yung 2 makulit." Araw ng linggo. Nung pumunta kami sa university, sama-sama kaming mag-aama parang barkada at pumunta kung saan yung meeting place para kunin ang huling paliwanag ng Dean. Lahat kami magtitik ng board exam, halos 117 na katao. Ang sabi ng Dean sa mic, "Kayo lahat basta gawin bukas. Ang gagawin bukas sa araw ng Lunes, maaga kayo sa Villamor Airways. I-press nyo yung utak nyo at matulog ng mabuti. Bukas ang paghuhukom nyo at balik kayo rito na nakapasa or hindi nakapasa. Araw ng Friday. Huwebes pa lang alam na namin kung sino ang nakapasa at araw ng Friday bili kayo ng bulletin board or Manila Bulletin. Nakalista ang lahat ng nakapasa. Ang makakuha ng 75 sakto, pasado yun. Inuulit ko, good luck at kita-kita tayo sa Friday." Sino man na nakapasa pagpunta nyo sa Friday dito, ang pangalan ay nakadisplay sa harap ng university at nakalagay sa malaking tarpaulin. Kuya nung tapos na ang meeting, ang lahat ay kanya-kanyang luwas sa Maynila at naghotel. At nang nasa bahay na kami, nagkwentuhan at si tatay nilibang ako at 2 kong kapatid. Sa wakas, bumili ng Red Door si tatay at ang sabi ko sa bunso ko, "Bunso, saan yung gitara? Kanta tayo ng paborito mong kanta."
masaya at tawanan kami. Kasi ba naman, Kuya E, yung kinanta ni Bunso ay kalokohan. Oo nga pala, kami mag-ama, hilig namin ay kumanta. Nung tapos na ang inuman at sabi ni tatay, pahinga ka lang sa taas. Humiga ako at nagmuni-muni. Umakyat si Bunso. Ang sabi sa akin, okay lang kuya, pati ako nadadamay sa emosyon mo. Hindi muna ako magagalit sa'yo kasi kakatayin ka na bukas. Sabay tawa. Pati ako napatawa. Sabi ko, Bunso, kiss nga kita kahit na may galit ka kay kuya. Sabay tingin sa baba. Andyan, si Kuya Jomer baka biglang umakyat. O sige, kung ayaw, walang problema. Biglang lapit sa akin at nagpakis, nilapit niya ang pisngi niya. Kiss ka na, andun si Kuya Jomer. Nag-iihaw ng isda. Nung kikis ko na, bigla niyang hinawakan. Hinila ang ulo ko. Siya na mismo ang gumawa. Nung nakis ko na, sabi sa akin, kuya naman tignan mo, tumigas. Lumabas sa brief niya ang ulo. Ay, ang bunso. Baba na. Sige na. Nung nakababa, ang umakyat naman ay si Jomer. Sabi sa akin, tara na, kain na. Biglang tumawag ng malakas si nanay, sabay-sabay na. Aba, sasamahan pa namin ang kuya niyo mamaya para makapagpahinga sa hotel. Sumagot si Wilmer, Nay, di may aircon yung hotel. Sagot ni Jomer. Loko-loko ka. Nung makakain na at lumuwas sa Maynila kasama si tatay at nanay, Kuya E, lumipas sa Magdamag at hinatid ako sa Villamor Air Base at sabay na silang bumalik ng Pampanga. Ang tanging baon ko ay pangaral. At 4 na itlog at 2 juice at inairaos ko ang araw na yon. Lahat kami nag-take ng board exam sa buong Pilipinas. Maghihintay ng 3 araw bago malaman ang resulta. Dumating ako sa bahay halos gabi na. Bungad ni tatay, di ka nahirapan? Wala akong maisagot. Okay lang tay, malalaman sa Friday. Tatay, wag ka munang papasok sa work mo, sa bahay ka muna para akong mawalan ng lakas. Sagot ni tatay, sige, walang problema. Kuya E, Martes, Miyerkules at Huwebes sa loob lang ako ng bahay. Pati yung 2 kong kapatid natatakot kasi hindi ako naimik at hindi masyadong nakakain. Iniisip ko baka bumagsak ako. Si nanay naiyak na baka daw anong mangyari. Inunahan niya ako, anak, kung ano man ang resulta sa Friday, tanggapin natin. Sabi ni tatay, kung ano man ang resulta, tanggapin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ako ang kawawa, sabi ni tatay. Umiyak na lang ako ng malakas. Nung nasigaw ako sa iyak, yung 2 kong kapatid niyakap nila ako ng sobrang higpit. Kuya, wag mo nang gagawin yun. Kawawa naman kami. Ang tinutukoy ay yung mga ginagawa kapag mga sumasablay sa buhay, ang pagpapatiwakal. Kuya E, dumating na ang Huwebes. Lalo akong hindi mapakali. Pararamdam ko na nauupos ako na hindi maintindihan. Nakahiga lang at hindi kumain maghapon. Para akong may sakit na nasa tabi ko lang si tatay at maggagabi na at parating na ang araw ng Friday. Hindi ako natulog at hinintay na mag-umaga para pumunta ako sa palengke at bibili ng dyaryo. Mag-aalas 4 ng umaga at gising na rin si tatay at nagtimpla ng kape. Di pa rin ako naimik. May biglang nagbusina sa harap ng bahay yung foreman ni tatay. Sigaw niya, Mersing, Mersing! Lumabas si tatay, Sir, kayo pala, dyaryo para hindi na kayo pumunta ng palengke. Saan si Mer? Andito po, sir. Bigla akong lumabas. Good morning, tito. Sabay inabot ang 1,000. Kape ka lang at dahan-dahan baka maatake ka sa puso. Nagnerbiyos ako sobra. Nagtinginan kami ni tatay. Sabi sa akin, tanggapin na natin ang resulta, anak. Ayaw kong buksan yung kaba ko para akong hihimatayin. Nung binuksan ko na may lakas na loob at dumako sa letter M, wala ang apelyido ko. Hindi ako kumibo at si tatay hindi rin kumibo at si nanay na bagong gising. Natulo ang luha at yung 2 kong kapatid na nakadungaw sa hagdanan. Walang imikan, tay, bagsak ako. Wala ang pangalan ko at apelyido.
Sabi ni foreman at ni tatay, "Oh, ba't kayo nag-iiyakan aba? Tignan nyo yung top 10. Baka andon yung pangalan mo at apelyido." Nung napadako ako sa top 10, nasa top 4 ang pangalan ko. Naku Kuya E, ang iyakan kapalit ay sigawan. Lahat ng kapitbahay ay nagising sa hiyaw ni tatay. May aeronautical engineering na ako. Sigaw ni tatay. Yung gutom ko at panlalambot, biglang nawala. Aeronautical engineer, no? Yung yakap ni tatay sa akin, halos madurog ako. Una kong ginawa, lumuhod ako sa harap ni nanay at nagpasalamat, at kay tatay. Lumuhod din at tumingala sa langit. Nagpasalamat ako na may tuwa. Sabi ni tatay sa kanyang foreman, "Sir, baka po may pera ka dyan. Manghiram po ako kahit 3K. Sigurado po magiging busy ang engineer ko." Wala. Sabi, inabot niya ang 5K. Biglang madaming tao sa harap ng bahay namin. Nung umalis na ang nagdala ng dyaryo, sabi ni tatay kay nanay, "Tara, punta tayo sa palengke. Mamili ng ulam. Ikaw, Wilmer, takbo ka sa kanto. Bili ng pandesal. Ikaw, Jomer, ang mag-asikaso dito." Nung kami na lang dalawa ni Jomer sa bahay, payakap naman no. Nung niyakap ako ng kapatid ko, "Kuya, top 4 ka sa buong Pilipinas, ang tindi mo." Kuya E, habang magkayakap kami ni Jomer, bigla akong tinigasan. Biro mo, halos isang buwan walang kaganapan sa amin ng kapatid ko. Sabi sa akin ni Jomer, "Aba, naka-standing ovation yan. Ako kuya, halos mula naging busy ka, hindi pa ako nag-jacks." Sabi ko sa kanya, "Hanggat wala si Bunso, bilisan natin." Sabi sa akin, "Dali, magsipilyo ka." Kuya, sigurado marami to. Nung nasa CR kami, Kuya E, ay binilisan. Dahil baka nga dumating bigla ang bunso namin. "Jo, ang sarap, wag mong idiin, baka magsuka ako." "Malapit na kuya, mag-jacks ka na." Nung nakaraos kami, dinig ko na ang sigaw ni Bunso. "Kuya, ang daming tao sa daan." Sagot ko kay Bunso, "Hayaan mo lang sila." Kuya E, yung araw na Biyernes na yon ang pinakamasaya sa buhay ko at tumating na ang namalengke. Sabi ni tatay, "Oh, Wilmer, asan yung program ni kuya? Tingnan mo doon, ano oras ang program sa school nila?" Sagot ni Bunso, "Tay, 10:00 mag-ipon-ipon po sa oval harap ng university." Okay. Alis tayo rito." Nung saktong 10:00, sama-sama tayong pumunta sa school ni kuya. Hanggang nagluluto si nanay, sabi ni tatay, "Mer, mula ngayon iba na ang tingin ng tao sa'yo at sana huwag magyabang at iapak ang paa sa lupa. Yung nagmalupit sa'yo at sa akin, sa nanay mo at sa mga kapatid mo, palitan mo ng pag-ibig na may pagpapakumbaba." Ganda na. Ngayon pa lang parang kita ko na, pag andun na tayo sa school mo, iba na ang mundo mo. Inuulit ko, ibigin mo ang dalawa mong kapatid na higit pa sa aming magulang mo. Biglang sumagot si Bunso, "Tatay, tama na yan. Tatay ka namin, hindi ka pari." Dumating ang oras at bihis na kami para pumunta sa school. Yung mga kapitbahay namin, "Mer, congrats." Halos ganun ang lahat ng maririnig. Sabi ni Bunso, "Aba kuya, mula Martes hanggang kaninang madaling araw, kala ko magpapakamatay ka. Tingnan mo yung lungkot mo, kapalit pala ay saya." Sabay tawa si tatay at si nanay at si Jomer. Niyakap ko si Bunso. "Kahit makulit ka at bully, ikaw ang bunso ko at nagbibigay ng saya kay kuya. Mer." "Kuya Mer," sabay kiss sa kanya, ngunit bigla siyang humarap sa akin mismo. Lips niya, dun ko nakita, tumingin lang na malakit sa akin. "Kuya," sabi niya na may kalakasan, "lapit mo ang tenga mo. Baka labasan ako dito." Sabay tawa. Kuya Ino, nakarating na kami sa campus, dun ko nakitang umiyak si tatay. Nakita niya ang picture ko sa tarpaulin, nakasabit sa malaking bakal. "Congratulations, top 4 in the Philippines. Aeronautical Engineering, Mr. Mer M." At
mga kabatch ko ang nakapasa ay sa mga kabatch ko ay 12 lang nakapasa. Hindi nakapasa ang mga bigati na marurunong. Nung papasok na kami sa gate, ang mga bantay or guards, hindi muna kami pinapasok kasi late na kami. Nung pinakita ko ang ID ko, bigla silang nataranta. Sabi nila ikaw yung top 4 ng buong Pilipinas. Ay, sir, sorry po. Tara po, ihahatid kayo namin kasama ang pamilya mo. Sinagot ko, maglakad na lang kami para masaya. Nung malapit na kami sa oval at nang makita ko sigawan na malakas at palakpakan, biglang lumapit ang dean at university president, niyakap ako. Kuya halos welcome ako, yakap dito, yakap doon. Sabi na may-ari ng university at ng dean sa mic na may kalakasan, Friday ngayon, sa Lunes ng 12 up to 4 ng hapon, sa auditorium magaganap ang victory party. Kasi magiging busy na sila para sa kanilang oath-taking sa Manila. Mr. Mer, sa Lunes sinisigurado ko, lahat ng pagsisikap mo magbubunga ng regalo sa iba't ibang sangay ng lipunan ng Pampanga. Nagarantiya ko kulang kalahating milyon ang iuwi mo sa Lunes. Okay? Diyan na naman, kita-kita tayo sa Lunes. Kuya nung nasa bahay na kami, ang daming tao pati mayor, andon at si kapitan at iba't ibang uri ng tao para batiin ako. Kita ko sa mga magulang ko ang saya at puno ng pag-asa. Bungad ni Tatay Omer, narinig mo na, sinabi kanina ng president na may makukuha kang pera sa government. Aba, tatay di ko alam. Anong plano natin? Kailan ang pasalamat natin dito? Sinagot ko siya, pagkatapos ng oath-taking, yung Friday ng gabi, yun halos lahat ng kamag-anak at barkada ni Bunso at ni Jomer nasa bahay. Sabi ni Tatay Mer, magpapainom tayo. Alam ko, alak ang hinihintay ng mga tao. Sagot ko, Tay, wala tayong pera. May natira pa sa kinuha ko kay Foreman. Bili ko to ng gin. Nung nakakasayahan sa abot na mga kaya ni Tatay, naging singer ang dalawa kong kapatid. Nung tapos na ang inuman at sama-sama na sa bahay, kwentuhan at ando ng nabuong plano. Sabi ko kay Tatay, Tay, mula ngayon hindi ka na magtatrabaho. Sama-sama na kayo dito. Kung ano man ang mangyayari sa kinabukasan ko, pagtutulungan natin ang buhay at mag-aalaga na lang kayo ng baboy para malibang kayo at kikita. Ikaw, Jomer, anong plano mo na kunin na kurso? Sagot niya, architecture kuya. Kaya sabi ko, naman, kaya naman yan. Ikaw, Bunso, anong kukunin mo? Ako kuya, business management. Basta, mag-aaral at huwag magdroga. Kuya sa gabi na yon halos pangarap ang usapan. Hanggang nagyaya si Tatay na matulog na kasi pagod at may gagawin pa raw kinabukasan. Mag-10 na ng gabi, may dumating na barkada ni Jomer. May dalang nakatimpla na alak, gin con kalamansi. Sabi ko, sige, asikosayuhin muna. Yayain si Bunso para agad maubos. Dito lang ako magpapahinga sa tabi ni na Tatay sa may upuan na kawayan. Nung nagigitara si Jomer, na kumakanta ay si Bunso. Nakahiga lang ako at biglang papasok si Bunso. Lumapit sa akin at sabi, aba kuya, ba't dyan ka humiga? Dun ka sa taas. Ayan na naman tayo, ayaw kong nahihirapan ka. Dun ka sa taas. Hindi ako kumibo at umakyat na lang at bumalik sa nagiinuman. Wala pang 7 minuto may narinig akong may umakyat. Si Bunso pala. Sabi ko, kung di mo na kaya, matulog ka na. May bukas pa naman. Hindi siya naimik. Kuya Engineer, sagot ko. Kuya, pwede ba payakap? Miss na kita. Aba Bunso, magkasama tayo maghapon. Miss daw. Sira tuktok mo hoy. Wilmer, tapusin mo na yung iniinom nyo para matulog na. Kuya, huwag kang magalit sa gagawin ko. Ano bang gagawin mo? Bigla siyang pumatong sa akin at hinalikan ako sa lips. Mas marunong pa kay Jomer. Nabigla ako sa ginawa niya. Nung pagtulak ko sa kanya, huwag mong gagawin yan. Pangit at baka biglang umakyat ang Kuya Jomer mo. Sagot niya, bakit? Pag pumapatong si Kuya sa'yo, may narinig ba ako sa'yo? Wala, di ba? Bawat may ginagawa kayo, alam ko. Ang galing mo nga mag-DJ Pag dinidilaan mo, yung pulse niya halos himatayin siya. Hindi ako nakasagot. Kuya, mas
mahaba ang akin kaysa kay Kuya Jomer. Tikman mo lang para maranasan mo ang humihiwalay na kaluluwa. Baka mabaliw ka pag natikman mo to, kuya. Sinagot ko siya, aba, sanay kay atang magpagamit, pat ang galing mo magsalita. Kuya, wala pa na nakakatikim, puro jacks lang. Ano kuya, gusto mo or manggugulo ako rito? Nilapit niya ang bibig niya, ano, umpisahan ko na ang gulo or tikman mo to? Hindi na ako nakasagot. Kuya E, sobrang hirap. Hindi ko mapaliwanag. Kasalanan nito ni Jomer. Ang makamundong sarap, may isa pa palang kapatid na naaakit sa akin. Walang iba, kundi si Bunso. Nung nilapit niya sa akin ang bibig niya, nagbilang ako ng 3. Pag nagbilang ako at di ka pumayag, gulo na malaki kuya. Nung nagbilang na at narinig ko ang 2, para walang usapan ay kinain ko ang mahal kong bunso kahit amoy araw at pawis, mas marunong na mag lips to lips kaysa kay Jomer. Nung doon na ako dumako sa kanyang katawan, sa nipples, yun. Yung ungol niya. Kay sarap sa tenga at binaba ko ang short niya. Nawindang ako sa kanyang paps na baluktot na pakanan. Sobrang haba nung aking lantakan yun at ang kanyang ungol na tila nga ba nakakamatay sa tenga. Masarap kuya. Nung nilantakan ko na ng buo at sagad hanggang lalamunan, sabay din sa ulo ko. Ayun, sumabog sa loob. Nung sumabog, sabay halik sa labi ko at sabi kuya, di solve at wala nang away at salamat. Sabay baba at bumalik sa nagiinuman. Ang ginawa ko, bumalik sa baba at doon sa may upuan ako natulog. Nung umaga na at busy si nanay at si tatay, may bisita sa labas ng bahay. Nagising na lang ako sa ingay. Bigla ni Jomer, gising na ang engineer namin. Nung magmumumog na ako, biglang may nagbigay ng kape sa akin. May kasamang lagang kamote, si Bunso. Kuya, morning almusal ka na. Pakis nga sa engineer namin. Sabi ko sip-sip, sabay akbay sa akin. Doon ka na sa labas magkape. Ang dami nag-aabang sa'yo. Yung mga mahilig sa kwento na chismoso. Lumipas ang araw ng linggo at kinabukasan, Lunes at casual na suot yung pang-araw-araw ko na pangpasok sa school. Kasama ang pamilya ko at dumalaw sa victory party sa university. Nung pumasok na sa gate, puro magagarang sasakyan na nakaparada sa loob ng campus. Normal na lakad at kwentuhan hanggang nakarating kami sa auditorium. Napawaw kami at ako. Puro sila naka-formal na attires. Nung buksan namin ang pinto, may sumalubong sa amin at nagkatinginan silang lahat sa amin. Sabi ni tatay, yaan lang basta pasok tayo at umupo sa may dulo. Maraming bisita at napuno ang auditorium. Puro naka-formal. Nung mag-umpisa na ang program, mismo ang president. Sa stage may nakahilera na 12 upuan at upuan na parang salaset doon sa hindi kalayuan. Nung nag-umpisa na ang program, first time kong nakita na MC ang may-ari ng university. Ganun pala pag ganyan siya ka mismo ang magsasalita hanggang matapos. Una, puro sermon ang sinabi at nagpasalamat sa mga sponsor gaya ng Pampanga Lions Club at marami pang iba. Halos sermon sa mga marunong at sa klase. Sila ang inaasahang makapasa pero wala. Nung tinawagan na yung kasamahan ko na pasado, bawat tawag at nakuwang grado, tumatayo at pinapaupo sa nakahilerang upuan. Pass 76. Bale, 5 sila. Pass 77, 4 sila. 78, isa at 2 79. Napuno na yung 12 upuan, binigyan ng high honor. Walang nakatanggap na regalo, halos nakabarong Tagalog sila at kagalang-galang na itsura. Nung tawagin na ang nakapasa sa top 4 buong Pilipinas, sabi na may-ari ng university ang lahat po ay magsipagtayo. Ang tatawagin kong pangalan ang kauna-unahan nagbigay ng karangalan sa university na to, walang iba kundi si Aeronautical Engineering Student o Engineer number M. Top 4 buong Pilipinas.
Nung naglakad ako papunta ng stage, ang lahat ay nakatingin sa akin. Sabi ng President, "Sir, dito po kayo sa upuan na naiiba." Kuya, iramdam ko para akong nakalutang sa ulap. Ang unang nagbigay ay ang Kapitolyo ng Pampanga, 150,000 na cash. Clark Business Authority, 100K na cheque. Aeronautical Department, 50,000 na cheque. At Clark SM, 200,000 pesos na cheque. Pampanga Lions Club, 100K. Dami. Kuya A, sabi ng MC, "Sir, pwede kang mag-speech kahit sandali para naman marinig namin ang pasasalamat mo sa buluwagan na ito." Nung tumayo na ako at magsasalita, sabi ko, di po ako sanay sa ganito at nagpatawa ako para maalis ang nerbiyos ko. "Sir President, salamat po. Ito po mga cheque, baka po walang laman." Naghiyawan ng mga tao sa tawa. Pinasalamatan ko ang lahat at tinawag ko ang tatay ko sa taas. Sabay si nanay at ang dalawa kong kapatid. Sabi ko, "Wag mahiya. Oras ko to at madalang lang to." Nung nasa tabi ko na ang pamilya ko, maiksi lang ang sinabi ko. Mula nagsimula ako rito hanggang nagtapos at nagsasalita dito sa buluwagan na to, kay hirap pala ang walang kaibigan. Kay hirap pala na iniiwasan. Kay hirap pala na mag-isa mag-aaral. Kay hirap pala ang walang pera. Gutom ako at nananabik na magkaroon ng kaibigan, subalit mailap pag wala kang pera. Alam nyo ba, ayaw ako ng ibang tao, hindi dahil masama ang ugali ko at hindi dahil ginawan ko kayo ng mali. Ayaw nyo ako dahil may mga bagay meron ako at meron kayo. Yun ay ang ugali. Pinapangako ko, sino mang may kusa at mababa ang loob na gusto ako mismo ang lalapit. Sa darating na outtaking ng buong Pilipinas na gaganapin sa Plaza Hotel, Manila, nakabukod ulit ang upuan ko kasama sa top 10. Panibagong karangalan sa university na to. At kasama ang mga professor at president ng mga kagaya ko na nakapasa, mga kaklase, kabatchmate ko. Yung di nakapasa, lapit lang kayo sa akin, may ibubulong ako na isa sa tagumpay. Pagmamalaki ko si tatay na isang karpintero. Pinagmamalaki ko si nanay na siyang advisor ko. Pinagmamalaki ko ang sunod sa akin. Nagsikap at naglabor para makatulong kay tatay at para sa akin. Pinagmamalaki ko ang bunso kong kapatid na may barkada ko na siya ang inspirasyon ko. Maraming salamat po at huwag niyong titignan ang suot ko kundi ang niloloob ng puso ko. Wala po akong pambili. Inulit ko po. Sa muli pong pagkikita. Kuya Inong natapos ang program at nasa bahay na puro tawanan at kulitan. Sabi ni Munso, "Wow, ang dami nating pera." Sabi ni tatay, hugas na ang mga utang natin." Sabi ko sa dalawa, gin or pulang kabayo?" Hiyaw ni nanay, "Kain muna tayo." Nung gabi na at matutulog na kami, syempre, hindi mawawala ng inuman. Umakit ako at kinuha yung unan ko at kumot sa baba. Dahil sa baba ako natulog. Sabi ng dalawa, "Aba, parang may mali, ba't ka dyan nakahiga?" "Akyat?" "Akyat." Sagot ko naman, "Ang lilikot nyo kasing matulog eh." Sabi ni Bunso, "Sir, sa taas na lang para masaya at kwentuhan." Kuya dumating na nga ang outtaking namin sa Manila. Nag-hotel kami kung saan gaganapin ang occasion, lahat libre, 2 days and 1 night. Yung pag-ipon-ipon ng buong Pilipinas, lahat nakapasa, separadong room ng top 10. Dito naka-Amerikana na ako. Bagong kilala at bagong kaibigan sa lobby na restaurant na malawak doon. Kami nag-ipon-ipon ng mga kabatch ko. May singer na kumakanta at nagsabi, baka may marunong na kumanta dyan para masaya." Nag-volunteer si Bunso at nabigla kami. Nagtaas talaga ng kamay. Sabi ng singer, "Wow, artistahin, kamukha ni Jao Mapa." Semi-kalbo. Kinanta niya yung Hearts of Gold. Halos hiyawan ng mga tao. Wow, daig pa raw yung original. Nung tapos na, kumanta, sabi ng singer sa mga tao, "Once more." Hiyawan at palakpakan. Sabi ng singer, "Visitor, or make your outtaking or yung visitor or yung mag-outtaking." Sagot ni Bunso,
No visitor, kapatid ko yung top 4. Sabi ng kapatid ko, sir, tama na po, baka magalit si kuya. Nagkakalat pa ako dito. Tawanan ng mga bisita. Once more yung marinig sa mga tao, okay, last na to. Isang kanta na. Isa pang kanta, kinanta niya yung Handog mula kay Florante. Nung kinanta niya, nagsitayuan ng mga tao at nagka-tip ng kulang 7,000 na pesos. Sabi niya, aba, kanta lang may pera na. Nung lumalalim na ang gabi, nagyaya na si tatay at nanay na matutulog. Sabi ko kay Jomer, samahan na sila baka maligaw. Sabihin, doon na sa may information kung paano hinaan ang aircon. Sunod-sunod na kami ni Bunso. Nung medyo makainom na ako, hindi kasi ako sanay sa imported. Niyaya ko na si Bunso at nagpasalamat sa mga bago kong kaibigan. Nung naglakad na kami ni Bunso, nakaakbay ako sa kanya at nahihilo na. Sabi ni Bunso, kuya, pang mayaman ng okasyon at ang sarap. Bunso, ano kasi floor natin? 32, doon sa dulo. Bunso, pindot mo yung pinto pag bumukas, may number na 32. Aakyat na to. Hanggang nakamasid sa number na umiilaw, hangang-hanga siya. Sabi ko, Bunso, pakis nga. Walang sabi-sabi, kinis ako. At isa pa, kuya, baka saan ako mapakis eh. Nung ako ang nag-kiss sa kanya sa lips, nilagay niya ang kamay niya sa likod ng bato ko at nakipagsabayan ng halik. Kuya, ang sarap. Oh, andito na tayo. Saan parte yung sa ating kwarto dito? Kuya, magyosi muna tayo. Ayan may nakasulat na smoking area. Sabi sa akin, kuya, para walang tao, no? Nakita ko yung CR. Sabi ko, tara, hihi muna tayo. Nung andun na kami, bigla ko siyang hinalikan. Kuya, pasok tayo dun sa loob, baka may pumasok. Nung nakapasok na kami sa cubicle, para kami mag-asawa na naglaplapan. Kuya, ngayon ko lang naranasan ng ganito. Masarap pala, kaya pala na-addict sa'yo si Kuya Jomer. Napamura ako sa ininom ko. Para may nilagay na pampael. Kuya, gusto mo pumasok ako para ma-virgin ko ang pagkatao mo? Wag. Gusto ko sa tamang panahon. Labasin mo na, ang tagal na natin dito, baka may nagmo-monitor. Mahirap na. Kuya, lantakan mo ng buo yung sagad. Huwag mong isusuka. Para sumabog agad. Di ko kaya, Bunso, ang haba eh. Sige na, para lumabas na. Nakaraos na, bumalik na kami sa kwarto. At pagbukas ko, tawa kami ng tawa ni Bunso. Nakabalot silang tatlo. Sabi ko, kita mo yung pinto para may telephone. Angat mo at may makikita ka na pula. Pindutin mo, may darating na tao. Pagkapindot, wala pang isang minuto may dumating at sinabi ko, pwede bang magdala ng kape dito at sigarilyo? Yes sir, sabi ng lalaki. Kuya, akin beer. Sagot ng lalaki. Okay sir, wait lang. Wala pang 3 minuto ay dumating na. Nung nakapagkape na si Bunso, nakahiga lang at nagmamasid. Kuya, sana ganito yung magiging kwarto ko pag nagpagawa ka ng bahay. Ang ganda. Aba, oo. Si Kuya Jomer ang bahala. Architecture ang kukunin at mas maganda pa rito ang gagawin. Bunso, ang sakit ng puson ko. Hindi kasi lumabas eh. Ba, kasalanan mo yan. Sabay tawa ng mahina. Kuya, yan si Kuya Jomer. Pagtripan mo, kunwari, matutulog ako. Sige, okay lang sa akin. Sinapok ko ng mahina. Sira, ginawa mo akong manyak. Nung miga na kami, sama-sama sa kama. Kuya, ang sarap pala na may kama. Ang lambot. Sana maibili mo rin ako ng ganito. At biglang yumakap si Jomer sa akin. Kuya, kanina pa kayo nalasing. Si tatay at ako ang tindi ng alak na yun. Sagot ko. Sanay lang tayo sa gin. Kuya, paano binubuksan yung ilaw sa CR? Ihing-ihi na ako. Basta pasok ka, mag-iilaw na kusa. Kaya pala napasigaw si nanay kanina nung nakaiina. Kunwari, tulog na si Bunso. Kuya, miss na kita. Ang lamig. Si Bunso, nalasing ba? Sus, yung alak nga ayaw sa kanya. Ayan, buhay na buhay. Aga, gising pa siya? Di ko alam. Kuya, laruin mo naman para makatulog ako. Jomer, baka magising ang kapatid mo. Pero sa totoo, gising si Bunso. Kuya, I love you.
mahal na mahal kita. Sabay kuha sa kamay ko at sinilid sa brief niya. Sagot ko, sa ibang araw na lang matutulog na tayo. Kuya E, kinabukasan nung naganap ang outtaking, lahat ng top 5, direct na kinuha kami ng Philippine Airlines at pumirma ng kontrata. Yung top 6 to 10, ang kumuha iba namang airlines ang tumanggap. Tumanggap ako ng cash. With check at libre pag-aaral ang dalawa kong kapatid kahit anong eskwelahan at allowance ng mga magulang ko, buwan-buwan, 5,000 pesos bawat isa sa kanila. Nung magising kami ay na magpapamilya, kwentuhan, kulitan. Sabi ni tatay, buong buhay ko ngayon pa lang ako nakatulog sa mamahaling hotel. Nung tapos na ang occasion, kanya-kanyang kaming uwi ng probinsya at nagpahinga ng 1 linggo. Ang inatupag ko naman ay paghanap ng bahay na apartment sa Maynila para sa work ko sa Pasay, malapit sa paliparan at nang makita, lumipat agad-agad. Sabi ni tatay, nako, hihiwalay na ang panganay ko. May bagong buhay na. Sagot ng dalawa, madali lang puntahan. Monumento hanggang Baclaran tapos konting lakad, yun. Unang buwan ko sa work, ang laging napunta sa apartment ko ay si Jomer. Pinaglilinis ako para niya akong asawa. At gusto niyang gawin namin yung para mag-asawa. Pero never niya akong napasukan. At si Bunso naman 2 beses sa 1 buwan napasyal sa apartment. Kay Bunso ko sinurrender ang pagkatao ko kasi iba siyang maglambing at marunong din siya sa kama. Kuya E, lumipas ang 5 taon at naipatayo ko sila ng malaking bahay. At pare-parehas na naging professional, isang architect na, license na rin at isang negosyante, si Bunso. Wala naman nagbago at lalo pang lumapit ang loob nila sa akin. Halos sabay-sabay kami nagsipag-asawa at 2 anak, bawat isa sa amin na puro babae ang mga anak namin. Muli Kuya E, maraming salamat po. Nawa ay pagpalain ka ng may kapal at lalo pang dumami ang tagapakinig mo. Ipaghanap mo po ako ng kachat yung di mapagsamantala. Sa mga tagapakinig ni Kuya E, kumusta kayong lahat? God bless po. Muli, si Mer po ito. Naku, napakahabang yung mga pangyayari, parang kumbaga ba yung ang buhay ni Mer maraming nangyari, parang teleserye sa dami ng mga pangyayari. Sa dami ng mga twists sa buhay niya, syempre sino yung mag-aakala, na kumbaga sa kabila din ng pagiging close mo ng mga kapatid mo ay may iba pa rin lalo na nagpapaklose sa inyo o may ibang pangyayari na alam ko naman sa simula hindi mo gusto, pero sa dulo siguro pwedeng sabihin natin tulad ng mga storya na dumadaan dito na halos nakasanayan na nila yung mga ginagawa nila. At syempre sino ba naman tayo para husgahan sa katunayan nga niyan ay kumbaga yung mga nangyayari sa inyo o kung paano ba yan, kung hindi ka ba, masasabi ko ba na paano kung hindi ka na samantala o hindi ka pinilit ng iyong kapatid, magkakaroon ka rin ba ng mga panggastos din nung mga kailangan mo nun sa pag-aaral, diba? So parang sa tingin ko naman naging mabuti rin naman yung mga pakikitungo nyo sa isa't isa para kung hindi maganda di sana may mga galit sa letter mo, pero wala kumbaga nagtulungan din naman kayo sa parang pwedeng hindi natin magustuhan o hindi magustuhan ng iba, pero sa bilang sa inyo sa magpapamilya ay mas naging solid ba yung samahan nyo. So sino ba naman para husgahan natin yung ganong mga nangyari sa inyo. Anyways, Mer, maraming salamat sa iyo at maraming salamat muli po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.